Ito na mga kababayan ha, may katotohanan naman kaya ito, mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos ay bumaliktad na nga ba talaga? Pero bago tayo magpatuloy, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout ha sa lahat nating mga kapatid na Muslim, sa lahat ng mga taga-Iglesia ni Cristo na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Shoutout sa inyong lahat. At sa lahat ng mga DDS dyan, shoutout sa inyong lahat. Yun lang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Magmatyag tayo ha, dahil itong mga pare na nagpahayag ng pagkontra ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay sila din yung nagsampa ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Magkaroon nga daw mga kababayan ngayong araw na ito ng rally dyan sa IDSA Shrine. At ang mga namumuno nito, itong mga pare na isa din sa mga nagsampa nga ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Abangan natin kung ang isisigaw ba nila ay BBM resign ba o kunwari lang ito para makahakot sila ng mga taga-suporta yung mga DDS mga kababayan. Baka linlangin tayo, baka kunwari lang ito na kukontra sila sa pamahalaang ito para madagdagan yung kanilang pwersa dyan ngayon sa IDSA. At sabihin na napakarami ang mga kumukontra laban kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. At isa pa ito yung inaabangan natin, ito talaga yung hinihintay natin yung mga nagsasabi na fake news, yung mga nagsasabi na hindi totoo, na walang paghahanda ang ginawa ng Iglesia ni Cristo para suportahan itong si Pangulong Bongbong Marcos na hindi na pag-aksayahan ng panahon yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito na, nakatakda na yung araw at pitsa mga kababayan, at yung lugar, napakalawak ng lugar at medyo malapit-lapit ito sa Malacanang mga dalawang gulong dalawang gulong ng multicab mga kababayan, makakarating na sa Malacanang itong mga magpapahayag ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga suportado nila yung pananawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang pag-aksayahan ng panahon yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kung seryoso itong si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi niya binubula ang taong bayan. Kaya suportado ng Iglesia ni Cristo, at ang balita natin, mayroon pang dalawang malalaking religious group sa ating bansa na kasali maliban sa mga Katoliko, dahil nga tayong mga Katoliko naman ay watak-watak naman tayo, wala naman tayong sinusuportahan. Kadalasan sa mga pare na sumusuporta sa mga politiko, pero tayong mga Katoliko, hindi tayo nakikinig sa mga pare. Di natin pinaniniwalaan minsan yan, lalong-lalo na yung mga pare na gumagamit ng droga. Naku po, ba tayo maniniwala? Tao lang din naman yan sila. Hindi katulad ng Iglesia ni Cristo na kung ano yung sinasabi ng kanilang pinuno, mayroon talaga to mayroon to silang mga disiplina. Ito'y nakakabilib din sa religious group na ito, kahit sa KOGC at kung ano pa bang religious group dyan na malalaki, kung ano yung kanilang inuutos o gusto ng kanilang pinuno, talagang sumusunod. May mga disiplina nga yung mga membro nitong Iglesia ni Cristo mga kababayan. Kaya ito na nakatakda na yung pizza, yung araw at yung lugar mga kababayan, para talagang sabihin ninyo na hindi ito fake news. Ito na si Sir Jason sa sabay-sabay natin itong panoorin. Damag ay ito pong pagtatakda ng matagal na natin itong inaabatan dahil kayo din ay nagtatanong kailan ba talaga yung pangkalahatang rally mass action ng mga, lalo na yung mga kontra sa impeachment. Unang-una, ngayong araw na ito ay meron daw pong misa, misa rally dyan sa EDSA Shrine. Yan po ay nirerespeto natin dahil karapatan ng bawat Pilipino na maghayag ng kanilang mga saloobin.
Ito po ay inorganize. Ang sinasabi nila, ito po ay isang rally condemnation, no? Pagkatapos daw ng misa, para sa magpahayag, no? Ng kalungkutan, ng galit, ng inis sa pambabalahura sa panukalang gastusin ng bansa para sa taong papasok, no? 2025. Yan po ang main objective ng mga organizers. But at the same time, yung pong tinitingnan natin, yung mga organizers na yan ay siya rin pong mga pumirma, no? Kasama doon sa nagpetition para sipain, tanggalin, impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Baka sabi ng iba, baka ginagamit lang yung issue nitong sila Father Sarabia, sila kung sino-sino pa yung mga pari at madre, kasi sila yung mga signatory dyan sa impeachment laban kay BP Sara. Pero yung kanilang sinasabi sa kanilang patalastas, paunawa, ang misa na ito at ang rally, pagkatapos siguro ng misa, ay upang labanan itong pambabasto sa ating national budget at talagang grabe naman talagang ginawa sa budget. So nasa sa inyo, no, kung kayo po ay lalahok diyan, kasi may nagsasabi na parang ito ginawang front lang kasi para makaganyak ng tao, so that pagkatapos niyan isisingit na yung impeachment, no? Hindi ko alam kung ano talaga ang saloobin nitong mga taong ito. Pero ang alam ko lang, kasama po sa mga organizers, yung ngang mga petitioners na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero ang inaantay ng lahat na sagot, no, para doon sa tanong, kailan ba talaga magsasanib ang lahat ng mga ayaw, no, sa impeachment, kasama na ang presidente. Kasi sabi ni Presidente Bongbong Marcos, ayaw niya ng impeachment dahil ito yung makakagulo, magbubunga ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Kung kaya tumugon po rito ang iba't ibang sektor sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ng Evangelical Churches of the Philippines, ng Kingdom of Jesus Christ, at iba pang mga grupo, no, na nananalig at sumusuporta sa pangalawang pangulo, halal na pangalawang pangulo ng bansa. So, ang paunawa pong natanggap namin ay tuloy na ito, naitakda na po ito sa January 13. Saan ba yun? Teka gusto kong makasiguro lang. Let me check. Para nang sa ganun hindi tayo maano sa petsa. January 13. Anong araw ba yan? Tingnan nyo sa mga kalendaryo ninyo, no? January 13. At para ma-accommodate ang lahat, at malapit-lapit na sa Malacanang yan, ay sa Luneta gaganapin ito, no? Para ma-accommodate. Kaya yung mga nais lumahok dito at ayaw ng impeachment, gusto ay pagkakaisa, gusto ay makapaghayag, no, ng pakikiisa, January 13, no? Ilagay na po ninyo sa kalendaryo niyo yan. Yan ang petsa na itinakda nila, no? So, I'm sure marami pang activity dahil pa lang ngayon. Today is the 23rd, no? Kadalamput-tatlo sa buwan ng Disyembre, 2 araw bago ang Pasko, no? So, ulitin ko lang para sa kapakanan ng mga late tuners, yung medyo naantala ng pagbubukas ng kanilang monitor, January 13, no? Ang itinakda na ating pagkakaisa. Yun na yung pizza January 13 at yung lugar ay Lunita. Parang medyo kahit dumura ka, medyo malapit-lapit na lang.
ito sa Malacanang mga kababayan. Kung sa mga taga-suporta, no, kung totoo ka na sumusuporta ka kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi mo tawag nito mga kababayan, suportahan itong gagawing pagtitipon ng Iglesia ni Cristo? Dahil itong Iglesia ni Cristo at ibang mga religious group at ibang mga grupo ay sumusuporta sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang i-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil magkakawatak-watak lang, magkakaroon lang ng kaguluhan sa ating bansa. Kung totoo kang taga-suporta kaniya Pangulong Bongbong Marcos, bakit ayaw mong suportahan? Subukan mong suportahan yung panawagan din ng Iglesia ni Cristo na wag nang i-impeach si VP Sara dahil magkaroon nga lang tayo ng malaking problema sa ating bansa. At ano yung maidudulot? Kung halimbawa, i-impeach niyo si VP Sara, magtatagumpay ba kayo? Lalo lang magagalit ang taong bayan. Kaya dapat no sa mga ano diyan, yung mga taga-suporta ng Tansong Dilaw, suportahan niyo itong panawagan ng Iglesia ni Cristo. At sa mga nagsasabi sa mga kapatid nating mga kababayan natin ng Iglesia ni Cristo na walang magaganap na pagtitipon, walang magaganap na rally, hindi protesta yan kasi yung protesta at rally magkaiba yun. Yung protesta magulo yun kasi nga kakalabanin nila yung pamahalaan. Pero ito, rally ito para suportahan yung pamahalaan, yung ating Pangulo na si Bongbong Marcos para hindi na matuloy yung impeachment. Kaya suportahan natin tayong mga nasa malalayong lugar, suportahan pa rin natin. Tingnan natin kung may talaga bang may magaganap ba na impeachment mga kababayan. At itong mga tawag nito, itong mga nangungunang mga congressman, nako po, baka bukas yun lang siguro i-upload kulilat yung mga kumakalaban ngayon kay Vice President Sara Duterte sa mismo nilang mga baluarte, sa kanilang mga bakuran mga kababayan. Malabo na silang manalo. Isa-isahin natin si Abante talo sa Sorbe, si Dan Fernandez lalo nang talo sa Sorbe, si Tambaloslos talo sa Sorbe, si PE mga kababayan bantayan niyo yan, itong si Paduano parang tatakbo yata ito sa Negros Occidental Ilonggo ito kasi mga kababayan, baka hindi pa nga ito tuloy siya na sa ating mga kababayan dyan, yan naman talaga yung mga tuksuhan sa mga Ilonggo, baka naman ito si Paduano sa mga hindi natutuloy dyan. Bantayan natin dyan sa Baluarte, natatakbuhan itong si Alice Bungkayaw Brigade itong Sparrow na commander na si Paduano mga kababayan. At itong si Akop sa Antipolo, nako po, itong si Akop naman ay nagpagamit naman ito. Magkano kaya ang dahilan ni Akop? Isa pa namang general ito, pero parang walang malagnaw ang utak nitong si Congressman Akop. Malagnaw mga kababayan. At itong si G. Kung Hun pala ay isa pala yang may bubunyag tayo mga ilang araw, baka bukas. Isa pala yan sa mga nasa listahan ng drug list mga kababayan. Ang 7 yung bading na yan. At sino-sino pa yung mga promotor dyan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ngayon, dahan-dahan na silang hinuhubaran ng maskara mga kababayan. Makilala na sila. Oy, si ako ba? Kuratong Baliling. Yari ka ngayon, Kuratong Baliling ka pala. Yun dito lang muna at bago tayo magtatapos, si Ma'am Joyce si Ma'am Georgie Berel de Dios ng Pulilan, Bulacan ngayong December 27 ay mag 72 years old na si Ma'am Georgie Berel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Ma'am Georgie Berel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Advance Merry Christmas at happy birthday. Sana po maraming birthday pa po kayo na darating sa inyong buhay at magkaroon kayo ng mas masagana, mas malusog na pamumuhay, mapangatawan dahil yung papa ko mga kababayan ay 76 years old at yun na nga, kinuha na ng Panginoon. Sana po magkaroon pa po kayo ng mahabang buhay po, Ma'am Georgie Berel de Dios ng Pulilan, Bulacan. At si Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Joyce ng Japan, maraming salamat sa iyong patuloy na suporta
Shout out sa inyong lahat diyan sa Japan at sa inyong buong pamilya. Si Ma'am Joyce ay may ano pala ito, may lahi na Muslim. Shout out na rin kay McKinley Inlaw. McKinley Inlaw, shout out sa iyo ha. January 13, 2025 ang rally ng mga i-Insight. Ito na nga, lumabas na no. Yung totoong araw ng pizza ng rally no. Shout out kay Sardato Manong no. Siya itong Muslim ha. Masya Allah. Mag-ingat kayo lagi dyan. Maraming salamat sa iyo ha, Sir Dato Manong. Shout out na rin kay Bilma Bisaya. Nagalit siya taga-suporta ni BP Sara. Tawag nito mga kababayan. Yung kaniyang ano bang tawag yan? Yung karapatan niya yan. Shout out na rin kay Muri Chris, shout out Muri Chris. Kay Rinaldo Rinaldo Sikig Junior, shout out Nahar Musa, shout out nagkagalo lang kayo sa bayadang Pilipino, huwag kayo magdaldal. Ayan, shout out kay Gary by Velasco, shout out kay Sublik TV ha, shout out Sublik TV ha. Ang gulo ng sabi mo, ipakita mo tapos naghanda nga, papaliwanag ka sa'yo ha, para maintindihan mo. Pinapakita yung pwersa ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po pwedeng lahat lagay natin yung title. Napakahaba ng title. Kailangan nating i-shortcut, no? Para maintindihan mo, kaibigan. Pag maglagay ka ng caption dyan, hindi mo pwedeng ilagay lahat. Kasi nga, limited lang yung mga letra na pwede natin ilagay dyan sa caption. Ito ang mangyayari dyan. Sabi mo, magulo. Sabi mo, ipakita na. Tapos, naghanda. Pinapakita na yung pwersa ng Iglesia ni Cristo dahil naghahanda na sila sa pinakamalaking rally sa kasaysayan ng ating bansa. Yun, naintindihan mo. Maliwanag ha. Ulitin ko yung sinasabi mo. Sabi mo, ipinakita na. Tapos, naghanda. Ano ba ang totoo? Ito ba ang totoo? Huwag masyado advance. Wala pa naman tagubilin sa amin. Ito ulitin ko. Ang pinapakita sa video, yung puwersa. At naghahanda na sila para sa pinakamalaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. At mayroong tagubilin. Hindi naman sasalita si Gina at saka si Nelson ng saganang mamamayan kung walang tagubilin yan mula sa itaas. Dinalaglag sila, tanggal sila dyan sa Net 25. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo, ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.